Ang sinapupunan ni Luna Mercado ay gagamitin lamang sa layuning magdala ng tagapagmana para sa pamilya Salcedo. Anumang emosyonal na koneksyon sa bata ay ipinagbabawal. Ang mga salitang iyon, nakasulat sa itim na tinta sa ilalim ng Artikulo 4 ng kontrata, ay tila isang punyal na paulit-ulit na tumatarok sa puso ni Luna. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang ballpen. Sa isang mamahaling opisina na amoy leather at lumang pera, pakiramdam niya ay mas mabigat pa sa bakalang bagay na yon. Isang pirma na lang ang katumbas ng 3 milyong piso. Isang pirma na lang ang magliligtas sa lupang minana niya pa sa kanyang mga magulang. Ngunit isa ring pirma ang tatapos sa kanyang pagkatao. Muling naglaro sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang tiyuramil, ang kapatid ng kanyang ama. Ang mukha nito ay puno ng galit at kasakiman. 3 milyon, Luna! 3 milyon ang utang na iniwan ng ama mo. Sigaw nito, kasabay ng paghagis sa mesa ng isang folder ng mga dokumento. Mga pekeng dokumento, mga utang na gawa-gawa lamang para makuha ang kanilang lupain sa Bulacan. Tiyo, hindi po totoo yan. Alam ninyong wala kaming utang. Pagmamakaawan niya. Wala akong pakialam. Dumagundong ang boses nito. Bayaran mo ako sa loob ng 1 buwan o ipagigiba ko ang bahay na yan at itatayo ko ang aking rest house. Ang bahay na yon, ang nag-iisang alaala na iniwan sa kanya ng kanyang mga yumaong magulang. Napapikit si Luna. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagbabadya ng tumulo. Huminga siya ng malalim. Pinipilit ibalik ang sarili sa kasalukuyan, sa malamig na opisina, sa harap ng abogadong walang emosyon. At sa kontratang babago sa kanyang buhay magpakailanman, wala na siyang pagpipilian. Gamit ang nanginginig na kamay, inilapat niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tunog ng kanyang pagpirma ay tila isang hatol, Luna Mercado. Pagkatapos ng ilang minuto, dinala siya ng isang babaeng nasa katanghalang gulang na nagpakilalang si Mrs. Salcedo sa isang dambuhalang mansyon sa isang pribadong subdivision. Ang gate pa lang ay mas mataas na sa kanilang lumang bahay. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi at ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Dinala siya sa isang malawak na library. Amoy ng mga lumang libro at mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. At doon, sa gitna ng silid, nakaupo sa isang wheelchair ang isang lalaki. Ang kanyang anyo ay perpekto, matangos na ilong, makakapal na kilay, at mga labing tila inukit. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay, malamig, at puno ng galit na hindi maintindihan ni Luna kung saan nagmumula. Ito si Eros Salcedo, ang piloto, ang tagapagmana, ang ama ng magiging anak niya. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang insekto na dapat durugin. Ikaw ba ang napili ng aking ina? Tanong nito. Ang boses niya ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Hindi nakasagot si Luna. Tumango lang siya. Siguraduhin mo lang na kaya mong ibigay ang kailangan ko. Dagdag ni Eros bago ipihit ang kanyang wheelchair at tumalikod sa kanya. Dahil wala akong panahon para sa mga pagkakamali. Napayuko si Luna. Ang bawat salita ni Eros ay isang sampal. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Para sa salupa. Para kay inay at itay. Kakayanin niya ito. Isang kasambahay ang naghatid sa kanya sa magiging silid niya. Malaki ito at kumpleto sa gamit. Ngunit pakiramdam niya ay isa itong gintong hawla. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa malambot na kama, narinig niya ang pagsara ng malaking pinto sa ibaba. Kasunod noon ay ang malamig na utos mula sa boses ni Mrs. Salcedo na malinaw na naririnig mula sa pasilyo. Tandaan ninyong lahat, mula ngayon, siya ang surrogate. Walang personal na ugnayan, trabaho lang.
Napapikit si Luna ng mariin. Dito na nagsisimula ang kanyang sentensya. Galit. Iyon ang nag-iisang salitang kayang maglarawan sa mundong ginagalawan ni Eros Salcedo sa mga sandaling ito. Galit sa eroplanong bumagsak. Galit sa mga paa niyang hindi na gumagalaw. Galit sa awa na nakikita niya sa mata ng lahat. At ngayon, galit sa babaeng naglalakad sa pasilyo ng kanyang sariling pamamahay, isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Si Luna Mercado. Ang pangalan niya ay parang isang bulong ng pag-asa para sa kanyang ina. Pero para kay Eros, ito ay tunog ng isang insulto, isang kontrata, isang solusyon, isang patunay na hindi na siya isang buong lalaki. Pinapanood niya mula sa kanyang study ang bawat galaw ng babae. Kumikilos ito ng tahimik, halos hindi mo mararamdaman ang presensya. Naglilinis, nag-aayos ng hardin, naghahanda ng pagkain, palaging nakayuko na para bang takot makita ng mundo. Isang hapon, dinala nito ang kanyang merienda. Isang tray ng pagkain na maingat na inihanda. Ang amoy ng mainit na sopas ay kumalat sa hangin, ngunit para kay Eros, amoy awa iyon. "Sir, merienda po ninyo," mahinang sabi ni Luna. Inilalapag ang tray sa mesa sa kanyang tabi. Hindi siya tiningnan ni Eros. Ang mga mata niya ay nakapako sa mga papel na hindi naman niya binabasa. "Hindi ako gutom," malamig niyang sagot. "Pero sabi po ng mami ninyo, kailangan niyo pong..." "Sinabi ko nang hindi ako gutom," sigaw ni Eros. At sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at tinabig ang tray. Ang tunog ng nabasag na pinggan at natapong sopas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nagkalat ang pagkain sa mamahaling carpet. Inaasahan ni Eros na magagalit si Luna o iiyak o kahit man lang magpapakita ng inis. Ngunit wala. Napayuko lang ito. "Pasensya na po, sir. Lilinisin ko po kaagad." Walang kahit anong emosyon, walang panunumbat. Kumuha lang ito ng basahan at tahimik na nilinis ang kalat na siya mismo ang gumawa. Habang pinapanood niya ito, mas lalong kumulo ang dugo ni Eros, hindi dahil sa babae, kundi dahil sa sarili niya. Gabi. Ang katahimikan ng mansyon ay mas nakakabingi, at kasabay ng katahimikan ay ang pagdating ng sakit. Isang phantom pain, ang kirot sa mga binti niyang wala namang pakiramdam. Isang malupit na paalala ng kung ano ang nawala sa kanya. Napahigpit ang kapit niya sa kumot. Pinipigilan niya ang ungol na gustong kumawala sa kanyang bibig. Ayaw niyang may makarinig. Ayaw niya ng awa. Isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagtitiis. "Sir, okay lang po kayo?" Ang boses ni Luna. Paano siya narinig nito? Hindi siya sumagot. Ngunit dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Luna. May dalang isang maliit na bote ng gamot. "Narinig ko po kayo," sabi nito. "Ito po yung gamot na laging pinapahid ni Itay kapag sumasakit ang mga kaso-kasuan niya. Baka po makatulong." "Hindi ko yan kailangan. Lumabas ka," sigaw ni Eros. Ngunit hindi ito natinag. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang kama, sa tabi ng mga paang wala ng silbi. Naglagay ito ng kaunting langis sa kanyang palad at, nang walang pag-aalinlangan, sinimulang imasahe ang kanyang mga binti. Sa unang pagdampi ng mga kamay nito, nanigas si Eros. Ngunit ang init na nagmumula sa palad nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang balat. Hindi ito ang medikal na haplos ng mga nurse. Hindi ito ang maawang haplos ng kanyang ina. Ito ay isang simpleng haplos. Isang haplos na walang tanong, walang paghusga. Napapikit si Eros. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, unti-unting nawala ang sakit at napalitan iyon ng isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Kinabukasan, habang papunta siya sa kusina, narinig niya ang boses ni Luna mula sa hardin. Nakatalikod ito, may kausap sa cellphone. "Okay lang po ako, tita.
Huwag po kayong mag-alala. Opo, maganda po ang trabaho ko dito. Mabait po ang amo ko. Napatigil si Eros. Isang sinungaling. Alam niyang hindi siya mabait. Alam niyang impyerno ang buhay nito sa mansyon. Ngunit bakit ito nagsisinungaling? Para kanino? Naramdaman niya ang isang komplikadong emosyon, inis, pagkamausisa, at isang bagay na hindi niya masabi. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang doktor ng pamilya. Ipinatawag sila ni Mrs. Salcedo, siya at si Luna sa sala. Ang tensyon sa hangin ay pwedeng hiwain. "Congratulations," sabi ng doktor. Nakangiti. "The procedure was successful. Mrs. Mercado is pregnant." Nakahinga ng maluwag ang ina ni Eros. Isang nangiti ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi nito. Napayuko naman si Luna. Ang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang tiyan, ngunit si Eros, nakatingin lang siya kay Luna. Nakatingin sa babaeng tahimik na nagtiis sa kanyang galit. Sa babaeng nagbigay sa kanya ng ginhawa sa gitna ng gabi. Sa babaeng nagsinungaling para protektahan ang kanyang pamilya. Hindi na siya isang kontrata lang. Siya na ang nagdadala ng kanyang anak. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa mga mata ni Eros, may isang damdaming nabuo na hindi niya pa kayang pangalanan. Ang pagbubuntis ay nagsimula sa isang pagduduwal na tila walang katapusan. Tuwing umaga, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Luna. Nakaluhod sa harap ng inidoro, inilalabas ang lahat ng wala sa kanyang sikmura. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ngunit may isang bahagi sa kanya na natutuwa. Ito ay isang senyales na ang batang dinadala niya ay malusog at lumalaki. Ang batang magliligtas sa kanyang lupa. Isang umaga, pagkatapos ng isa na namang sesyon ng pagduduwal, kumatok sa kanyang pinto si Mana ng Cora, ang mayordomo ng mansyon. May dala itong isang mangkok ng mainit na sabaw. "Pinapabigay ni Sir," sabi nito, kahit hindi nakatingin ng diretso kay Luna. Sabaw ng manok na may luya. Maganda raw yan para sa mga naglilihi. Nagtaka si Luna. Si Eros? Ang lalaking tinabig ang kanyang pagkain ay mag-aalala sa kanya. Marahil ay nag-aalala lang ito para sa bata. Para sa kanyang tagapagmana. "Pakisabi na lang po." "Salamat." Mahina niyang sagot. Kahit malamig ang pakikitungo ni Eros sa kanya sa tuwing magkikita sila, napansin ni Luna ang maliliit na pagbabago. Ang mga pagkain niya ay laging masustansya. Ang dati matigas na kutsyon sa kanyang kama ay napalitan ng mas malambot. At isang gabi, nakita niya itong inuutusan ng isang hardinero na putulin ang isang sanga ng puno na masyadong malapit sa kanyang bintana. Mga bagay na hindi nito sinasabi, pero ginagawa. Isang hapon, habang bumababa siya sa engrandeng hagdanan, bigla na lang umikot ang kanyang paningin. Napahawak siya sa railings, ngunit ang kanyang kamay ay dumulas. Pakiramdam niya ay babagsak siya anumang oras. "Ano ba?" "Mag-ingat ka nga." Isang malakas na sigaw ang gumising sa kanyang diwa. Mula sa ibaba, nakatingin sa kanya si Eros. Ang mukha ay puno ng pag-aalala na pilit tinatago sa likod ng galit. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa gulong ng kanyang wheelchair na para bang gusto nitong tumakbo palapit sa kanya. "Manang Cora, mga kasambahay," sigaw ulit nito. "Lagyan ninyo ng non-slip mats ang hagdan na ito. Ngayon din. At tawagan ninyo ang kontratista. Magpalagay kayo ng isa pang handrail sa kabilang panig. Bilisan ninyo." Napay ko si Luna. Ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung dahil sa hiya o sa isang kakaibang init na gumapang sa kanyang puso. Dumating ang araw ng kanyang unang ultrasound. Dinala siya ng driver ng pamilya sa isang mamahaling klinika. Mag-isa lang siya. Si Mrs. Salcedo ay may importanteng meeting at si Eros hindi niya alam kung nasaan ito. Habang nakahiga sa malamig na higaan at ipinapahid ng doktora ang malamig na gel sa kanyang tiyan, hindi niya maiwasan ang kaba at pananabik. Sa wakas, makikita niya ang anghel sa loob niya. "Okay, Mrs. Mercado,
Let's take a look. Sabi ng doktora habang iginagalaw ang probe sa kanyang tiyan. Sa screen, isang maliit na itim na patak ang lumitaw. At sa loob niyon, isang maliit na kumikislap na tuldok. Ayan, that's the heartbeat. Strong and steady. Nakangiting sabi ng doktora. Napaluha si Luna sa tuwa. Isang buhay, isang tibok ng puso. Ngunit biglang nawala ang nangiti sa mukha ng doktora. Kumunot ang noo nito habang patuloy na iginagalaw ang probe. Natahimik ito ng matagal. Bakit po, Doc? May problema po ba? Kinakabahang tanong ni Luna. Hindi sumagot ang doktora. Nagpatuloy lang ito sa pagtingin sa screen. 1, 2, teka, 3. Bulong nito sa sarili. 4, imposible. Itinigil nito ang procedure at humarap kay Luna. Ang muka ay pinaghalong pagkamangha at pag-aalala. Ginang merkado. Dahan-dahan nitong sabi. Hindi lang po isa ang dinadala ninyo. Nanlamig ang buong katawan ni Luna. Po? Kambal po ba? Umiling ang doktora. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Tila hindi rin makapaniwala sa sasabihin. Quintessential, ginang merkado. 5 sila. 5. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang bombang sumabog. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kaninang tuwa ay napalitan ng matinding takot. 5. Ibig sabihin, high-risk pregnancy. Ibig sabihin, mas malaking gastos. Ibig sabihin, hindi ito ang napag-usapan sa kontrata. Paano kung kanselahin nila ang kasunduan? Paano kung palaglagin sa kanya ang mga bata? Paano ang lupa? Doc, nagsusumamong sabi ni Luna, habang sunod-sunod na tumutulo ang kanyang mga luha. Doc, pakiusap. Huwag niyo po munang sasabihin sa kanila. Pakiusap po. Ako na po ang magsasabi. Sa tamang panahon. Pag-uwi niya sa mansyon, pakiramdam niya ay pasan niya ang buong mundo. Sinalubong siya ni Eros sa may sala. Naghihintay ito. Maayos ba ang lahat? Tanong nito. Ang boses ay seryoso. Tumingin ito sa kanyang tiyan at pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Ang bata? Ang salitang bata ay isahan, singular, tila isang sampal sa kanya. Tumango si Luna, pinipilit na huwag mabasag ang kanyang boses. Oo, maayos lang siya. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Napasandal siya dito at napahawak sa kanyang tiyan. Hindi na lang siya, sila na. 5 maliliit na sikreto na kailangan niyang protektahan. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kapakanan. Ang pag-aaruga kay Luna ay naging isang lihim na ritual para kay Eros. Sa umaga, titiyakin niyang may sabaw na naghihintay para sa naglilihing sikmura nito. Sa gabi, palihim niyang iuutos sa kasambahay na maglagay ng dagdag na unan sa kama nito. Mga maliliit na bagay na ginagawa niya mula sa malayo na para bang takot siyang aminin sa sarili na ang babaeng ito ay unti-unti nang nagiging mahalaga. Isang hapon, sa pagdaan niya sa kanyang study, natigilan si Eros. Nakita niya si Luna sa loob. Nakatayo sa harap ng estante kung saan nakahilera ang kanyang mga koleksyon ng modelong eroplano. Ang mga daliri nito ay marahang dumadampi sa pakpak ng isang maliit na Boeing 77, ang paborito niya. Ang unang reaksyon niya ay inis. Iyon ang kanyang santuwaryo. Walang sino man ang pinapapasok niya roon. Ngunit nang makita niya ang itsura ni Luna, ang purong paghanga sa mga mata nito na para bang nakatingin sa isang piraso ng langit, biglang nawala ang kanyang galit. Iyan ang unang eroplanong pinalipad ko, sabi niya, at nagulat siya sa sariling boses. Hindi ito malamig o masungit. Nagulat si Luna at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Itinulak ni Eros ang kanyang wheelchair, palapit. Ayos lang. Kinuha niya ang modelo. Noong unang beses kong makalipad ng mag-isa, pakiramdam ko kaya kong abutin ang lahat.
Sa itaas, walang mga problema. Walang gulo. Ikaw lang at ang kalawakan. Sa unang pagkakataon, nagkwento siya. Ibinahagi niya ang isang piraso ng kanyang kaluluwa. Ang kaluluwang akala niya ay namatay na kasama ng kanyang mga paa. Nakikinig lang si Luna at sa mga mata nito, walang awa. Ang nakita niya ay pag-unawa. Ang pader na itinayo ni Eros sa pagitan nilang dalawa ay nagsimulang magkabitak. Ang bitak ay lalong lumaki sa isang hapunan makalipas ang ilang araw. Kasama nila ang kanyang ina, si Mrs. Salcedo, na kailanman ay hindi itinuring si Luna bilang tao, kundi bilang isang obligasyon. Luna, ubusin mo yang gulay mo. Utos ng matanda, ang boses ay matigas. Kailangan ng dinadala mo ng maraming nutrisyon. Napayuko si Luna, tila sanay na sa ganoong pakikitungo. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi ito pinalampas ni Eros. Ina, mariin niyang sabi, na ikinatigil ng lahat. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang mga mata ay seryoso. Siya ang ina ng aking magiging anak. Igalang mo siya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Nanlaki ang mga mata ni Mrs. Salcedo sa gulat. Hindi makapaniwalang kinokontra siya ng sariling anak. Para sa isang babaeng binayaran lang nila. Si Luna naman ay napaangat ng tingin. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Nakatingin kay Eros. Ipinagpatuloy ni Eros ang pagkain na parang walang nangyari. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Hindi na si Luna, isang anino lang sa mansyon na ito. Nang gabing iyon, napatunayan niyang tama ang kanyang ginawa. Nagising siya sa isang mahinang daing mula sa silid ni Luna. Mabilis siyang pumunta roon at naabutan niya itong namimilipit sa sakit dahil sa pulikat. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Eros. Hayaan mo ako. Kinuha niya ang binti nito at ipinatong sa kanyang kandungan. Sinimulan niyang masahihin ang naninigas na kalamnan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Ang init ng kanyang mga palad ay nagbibigay ginhawa at ang simpleng kilos na yon ay mas makahulugan pa sa anumang mamahaling regalo. Nang humupa ang sakit, hindi agad binitiwan ni Eros ang binti nito. Nananatili itong nakapatong sa kanyang kandungan. Inangat niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Luna. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa gilid nito. Salamat, Luna. Bulong niya. Ang pasasalamat na yon ay hindi lang para sa pag-aalaga nito sa kanya o sa batang dinadala nito. Ito ay pasasalamat dahil sa kanya. Muli niyang naramdaman na may silbi siya na kaya pa niyang mag-alaga. Isang ngiti, isang maliit ngunit totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Luna. Sa sandaling iyon, wala nang kontrata, wala nang amo at utusan. Mayroon lang dalawang pusong nagsisimulang maghilom. Kinabukasan, isang magarang kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. Ang mukha ay perpektong naka-makeup. Ang bumaba mula rito. Pumasok ito sa loob ng bahay na para bang pag-aari niya ang lugar. Nakita niya si Eros at Luna sa may sala, tahimik na nagkakape. Isang nangiting mapanlait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Eros, my love, sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. I'm back. Ang pagdating ni Jemina ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at pinatay ang lahat ng init sa loob ng mansyon. Siya ang larawan ng perfection. Mula sa mamahaling sapatos hanggang sa bawat hibla ng kanyang buhok na tila hindi nagagalaw ng hangin. At sa tuwing titingnan niya si Luna, pakiramdam ni Luna ay isa siyang dumi sa isang puting-puting tela. Sa harap ni Eros, si Jemina ay isang anghel. Ang boses nito ay malambing. Ang mga ngiti ay matamis. Kumusta ka na, Luna? You're glowing, sabi nito. Habang marang hinihimas ang tiyan ni Luna,
na para bang sila ay matalik na magkaibigan. Ngunit sa sandaling tumalikod si Eros, ang ngiti ay nawawala at napapalitan ng isang mapanlait na tingin. Isang araw, habang naghahanda si Luna ng juice sa kusina, pumasok si Jemina. "Oh, hi there!" Bati nito. "Masyadong masigla. Tulungan na kita." Kinuha nito ang pitzel ng juice, ngunit sa pag-abot kay Luna, bigla itong nadula. Ang malamig at malagkit na orange juice ay bumuhos lahat sa damit ni Luna. "Oh my God! I'm so sorry!" Tili ni Jemina. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasaya. "Ang lampa ko talaga. Halika, dalhin kita sa kwarto ko. May mga damit doon na hindi ko na ginagamit. Baka may magkasya sa'yo." Walang nagawa si Luna kundi sumunod. Sa malawak na walk-in closet ni Jemina, kumuha ito ng isang luma at kupas ng bestida. Inabot nito yon kay Luna. "Ayan," sabi nito. Tinitingnan si Luna mula ulo hanggang paa. "Bagay sa'yo. Para kang basahan." Ang mga salita ay binitiwan ng may ngiti na mas masakit pa sa isang sampal. Naramdaman ni Luna ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nais niyang sumagot, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga patagong panunukso ay naging isang tusong plano. Nakita ni Jemina kung paano unti-unting lumalambot ang puso ni Eros para kay Luna. At iyon ang kailangan niyang sirain. Isang gabi, habang inaabutan ni Luna ng gamot si Eros, palihim silang kinuna ng litrato ni Jemina mula sa siwang ng pinto. Ang anggulo ng litrato ay ginawang mukhang mas malapit at mas intimo ang dalawa. Kinabukasan, ipinakita niya ang litrato kay Mrs. Salcedo. "Tita, ayoko po sanang manghimasok," malungkot na sabi ni Jemina. "Pero nag-aalala lang po ako para kay Eros. Tingnan po ninyo, masyado na pong nagiging komportable ang babaeng yan. Baka po may iba siyang intensyon." Ang hinala sa mga mata ni Mrs. Salcedo ay naging purong galit. Mula noon, lalong naging impyerno ang buhay ni Luna. Bawat kilos niya ay binabantayan, bawat pagkain niya ay sinusuri. Ngunit ang pinakatusong lason ay inilaan ni Jemina para kay Eros. Isang gabi, pumasok si Jemina sa study ni Eros, may dalang cellphone. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. "Eros," sabi nito, ang boses ay nanginginig. "May ipapakita ako sa'yo. Isang kaibigan ko ang nakakita nito at ipinadala niya sa akin dahil nag-aalala siya para sa'yo. Sinabi kong huwag. Pero sa tingin ko kailangan mong makita." Ipinakita niya kay Eros ang screen ng cellphone, mga pekeng screenshot ng isang text conversation. Sa litrato, ang pangalan ay Luna Mercado. Ang kausap ay isang tita. Ang mga mensahe, "Tita, konting tiis na lang po. Malapit na. Kapag naipanganak ko na to, sigurado na ang buhay natin." "Oo nga po. Ang bait-bait sa akin ni Sir Eros. Mukhang nahuhulog na. Konting kembot pa at baka hindi lang 3 milyon ang makuha ko." Hindi nakita ni Luna ang mga mensahe. Ang nakita niya lang ay ang epekto nito. Kinabukasan, ang Eros na nag-aalala para sa kanya ay nawala. Ang Eros na nagkukwento tungkol sa mga eroplano ay naglaho. Ang bumalik ay ang Eros ng unang araw. Malamig, malupit. At ngayon, may kasama ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Ang lahat ay humantong sa isang family dinner na inorganisa ni Mrs. Salcedo. Naroon ang mga mayayamang kaibigan at kamag-anak ng pamilya. Si Luna, na nakasuot ng simpleng maternity dress, ay tila isang pulubi na naligaw sa isang palasyo. Buong gabi, hindi siya pinapansin ni Eros. Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang tumayo si Jemina. Hawak ang kanyang kopita ng wine. "Excuse me everyone," sabi nito, nakukuha ang atensyon ng lahat. "I would like to propose a toast para sa pamilya Salcedo at sa kanilang bagong investment." Ang mga mata niya ay direktang tumama kay Luna. Isang nangiting demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat sa silid. Huwag kayong magpaloko sa babaeng yan. Sigaw niya, sabay turo kay Luna. Isa lang siyang bayarang incubator. Natapon ang katahimikan. Ang lahat ng mga mata, puno ng paghusga at pagkutya, ay napunta kay Luna. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mga salita ni Jemina ay parang kidlat na gumuhit sa buong silid kainan. Bayarang incubator, nakita ni Eros ang pagkagulat sa mukha ng lahat. Ang mga bulungan, ang mga mapanghusgang tingin na ipinupukol kay Luna. At nakita niya si Luna. Ang mukha nito ay namutla na parang papel. Ang mga mata ay nanlalaki sa sakit at kahihiyan. May isang maliit na bahagi sa loob niya na gustong tumayo at ipagtanggol ito. Ang bahaging nakakaalala sa mainit na haplos ng mga kamay nito, sa sinseridad sa mga mata nito habang nakikinig sa kanyang mga kwento. Ngunit mas malakas ang lason na ipinakalat ni Jemina. Ang mga pekeng text message ay naglalaro sa kanyang isipan. Mukhang nahuhulog na. Konting kembot pa. Ang maliit na boses na yon ay nalunod sa isang alon ng galit at pagkadurog ng kanyang ego. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Isang lumpo na madaling napaikot ng isang magaling na aktres. Ang awa na ipinakita nito, ang pag-aalaga. Lahat pala ay parte ng isang plano. Hindi siya kumilos. Nanatili siyang nakaupo. Ang mga kamay ay nakakuyom sa armrest ng kanyang wheelchair. Ang pananahimik niya ay isang hatol, isang pagsang-ayon sa akusasyon ni Jemina. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng mga bisita, ang mansyon ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ipinatawag niya si Luna sa library. Pagpasok ni Luna, ang mga mata nito ay namumugto pa rin sa pag-iyak. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang mga kamay ay nanginginig. Eros, maniwala ka sa akin. Hindi totoo ang mga sinabi niya. Hindi siya tiningnan ni Eros. Kinuha niya ang isang sobre mula sa ibabaw ng kanyang mesa at inihagis ito sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Kumalat ang isang makapal na bungkos ng pera sa mamahaling carpet. Ito ba ang gusto mo? Malamig niyang tanong. Kulang pa ba ang 3 milyon? Sabihin mo kung magkano. Magaling kang umarte, Luna. Aaminin ko. Muntik na akong maniwala. Hindi pera ang habol ko. Umiiyak na, sabi ni Luna. Humarap si Eros sa kanya. Sa wakas, ipinakita niya ang lahat ng sakit at galit na kinikimkim niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Talaga? Huwag ako, Luna. Nakita ko ang mga text ninyo ng tita mo. Huwag mo akong gawing tanga. Akala mo ba? Dahil lang sa pilay ako, ay madali mo na akong maloloko? Akala mo ba, sa konting pag-aalaga mo, ay kakalimutan ko kung ano ka lang dito? Bawat salita ay parang isang matulis na kutsilyo. Lumapit siya. Ang wheelchair ay gumagawa ng nakakakilabot na tunog sa sahig na kahoy hanggang sa halos magkadikit na sila. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Huwag na huwag mong isipin na may halaga ka sa akin, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay puno ng lason. Isa ka lang kontrata, 1 taon. Pagkatapos niyan, basura ka na ulit. Basura. Ang salitang iyon ang tuluyang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Luna. Nakita ni Eros ang pagbabago sa mga mata nito. Mula sa pagmamakaawa, naging kawalan. Isang blangkong kawalan. Napahawak si Luna sa kanyang tiyan. Isang matalas na daing ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Eros, ang tiyan ko. Hirap niyang sabi. Bago pa man makakilos si Eros, ang mga tuhod ni Luna ay bumigay. Siya ay bumagsak sa sahig, sa tabi ng perang inihagis niya. Ang galit sa puso ni Eros ay biglang napalitan ng matinding takot. Ang mga bata, ang kanyang mga anak. Tulong! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng panik
Sa unang pagkakataon, "Manang Cora, tawagin niyo ang ambulansya. Bilis!" Ang puting pader ng ospital ang unang bumungad kay Luna nang imulat niya ang kanyang mga mata. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa hangin. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi na ito kasing laki ng dati. Nasaan sila? Nasaan ang kanyang mga anak? Isang nurse ang pumasok sa silid. "Gising na po pala kayo, Mrs. Mercado," sabi nito, may ngiti sa labi. "Congratulations po. You gave birth to 5 healthy babies. Medyo maliit lang sila dahil premature, kaya nasa NICU pa sila ngayon. 5. Ligtas silang lahat." Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Luna, kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilan. Sa kabila ng lahat ng sakit, naibigay niya sa kanila ang buhay. Nagtagal siya ng ilang araw sa ospital para magpagaling. Sa mga araw na yon, tanging si Mrs. Salcedo lang ang palaging pumapasok sa kanyang silid. Dala ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan at mga utos mula sa mga doktor. Hindi na ito nagabalang magpanggap. Para sa kanya, tapos na ang trabaho ni Luna. Si Eros, hindi niya ito nakita. Kahit minsan, hindi ito sumilip sa kanyang pinto. Marahil ay tama nga ito, naisip ni Luna. Para sa kanya, isa lang siyang kontrata na natapos na ang serbisyo. Basura na ulit. Isang hapon, pinayagan siyang bisitahin ang kanyang mga anak sa Neonatal Intensive Care Unit. Habang nakatingin sa 5 maliliit na incubator, ang kanyang puso ay nadudurog sa pagmamahal at sakit. Napakaliit nila. Napaka-inosente. Ang isa ay kamukha ni Eros, kahit sanggol pa lang. Ang isa naman ay may maliliit na kamay na nakakuyom na parang palaging may ipinaglalaban. Isa-isa niya silang pinangalanan sa kanyang isipan. Apollo, Artemis, Hermes, Athena. At ang bunso ang pinakamaliit at pinakamahina sa lahat. Pinangalanan niya itong Neo, ang bago, ang kanyang bagong simula. Bawat araw, pinapanood niya sila mula sa salamin, pinipigilan ang sariling abutin sila. Alam niya ang nakasaad sa Artikulo 4 ng kontrata. Anumang emosyonal na koneksyon sa bata ay ipinagbabawal. Ngunit paano mo pipigilan ang puso ng isang ina? Nang araw na ilalabas na siya sa ospital, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi na niya kayang manatili sa mundong yon. Hindi na niya kayang maging isang anino lang sa buhay ng kanyang mga anak habang tinatrato na parang basura. Kung aalis siya, kahit isang anak man lang ay mayayakap niya, maaalagaan, mapapalaki ng may pagmamahal at hindi pera ang basehan. Kinausap niya ang isang nurse na naging mabait sa kanya sa mga nakaraang araw. Isang batang nurse na nakikita ang sakit sa kanyang mga mata. "Tulungan mo ako. Pakiusap," nagmamakaawang sabi ni Luna habang isinusuot ang kanyang lumang damit. "Kailangan kong umalis dito." Naawa ang nurse. Nakita nito ang lahat. Ang pagwawalang bahala ng pamilya Salcedo, ang kalungkutan sa mga mata ni Luna. Nang gabing iyon, habang abala ang lahat, tinulungan ng nurse si Luna. Maingat nilang kinuha si Neo mula sa incubator. Binalot nila ito sa makapal na kumot. "Ito lang ang kaya kong ibigay," sabi ng nurse. Inaabot kay Luna ang isang sobre na may lamang kaunting pera. "Mag-ingat ka, ha?" "Salamat," umiiyak na sagot ni Luna. "Salamat sa lahat." Niyakap niya si Neo ng mahigpit. Hinalikan niya ang salamin ng incubator ng 4 pa niyang anak. "Paalam, mga anak ko. Mahal na mahal kayo ni nanay." Bulong niya, ang puso ay nagdurugo. Dumaan sila sa pinto sa likod ng ospital, sa isang gabing madilim at walang bituin. Kinaumagahan, pumasok si Eros sa silid ni Luna sa ospital. Pagkatapos ng ilang araw na pagtatalo sa kanyang sarili, sa pagitan ng pride at ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag, nagpasya siyang harapin ito. Aaminin niya ang kanyang pagkakamali. Hihingi siya ng tawad, ngunit wala siyang naabutan.
Ang silid ay malinis na, ang kama ay walang laman. Sa ibabaw ng side table, may isang bagay lang na naiwan. Isang tseke. Ang tseke para sa 3 milyong piso na ipinirma ng kanyang ina. Nakatiklop sa tabi nito ang birth certificate ng 5 bata. At sa ilalim ng lahat, ang kopya ng kontrata. Wala nang Luna Mercado. Tinupad niya ang kasunduan. At pagkatapos, naglaho siya na parang bula. 3 taon. Para kay Eros, ang 3 taon ay parang isang mahabang panaginip na paulit-ulit niyang binabalikan. Sa 3 taon, sumailalim siya sa sunod-sunod na operasyon at masakit na physical therapy. Ngayon, kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kaya na niyang maglakad, kahit pa may bahagyang kirot na laging nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Sa 3 taon, pinanood niyang lumaki ang kanyang 4 na anak. Sina Apollo, Artemis, Hermes, at Athena. Sila ang kanyang mundo. Magaganda, matatalino, at maliliksing mga bata. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya sila, may isang pirasong kulang, isang anino, isang multo ng isang desisyong pinagsisisihan niya araw-araw. Ang multo ni Luna at ng kanilang 5 anak. Walang araw na hindi niya sila naisip. Nag-hire siya ng mga private investigator. Ngunit para silang naghahanap ng karayom sa isang malawak na dayami, naglaho si Luna ng walang bakas. Ang mansyon ay malaki pa rin at tahimik. Ngunit ang katahimikan ngayon ay may kasamang lungkot. Abala siya sa pagpapalaki sa mga bata. Sinusubukang punan ang espasyong iniwan ng kanilang ina. Ngunit sa gabi, kapag tulog na ang lahat, umuupo siya sa kanyang study, tinitingnan ang isang luma at kupas ng litrato ni Luna na nakuha niya mula sa file ng ahensya. Isang araw, ang tahimik nilang mundo ay biglang gumuho. Naglalaro sila sa hardin nang bigla na lang bumagsak si Apollo. Ang kanyang maliit na katawan ay nanghina at siya ay nawalan ng malay. Isinugod nila ito sa ospital. Ang puso ni Eros ay tila sasabog sa kaba. Ang diagnosis ng doktor ay isang malupit na sampal. Aplastic anemia, sabi ng doktor. Isang bihirang sakit sa dugo kung saan hindi na gumagawa ng sapat na bagong blood cells ang kanyang bone marrow. Isang sakit na namamana. Ang pinakamabisang lunas ay bone marrow transplant. Paliwanag ng doktor, kailangan nating itest ang kanyang mga kapatid para malaman kung sino ang compatible. Nagkaroon ng kaunting pag-asa sa puso ni Eros. 4 ang kanyang anak. Imposibleng walang maging tugma. Ngunit imposible ang nangyari. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik ang resulta. Artemis, Hermes, Athena, lahat sila ay hindi compatible. "I'm sorry, Mr. Salcedo," sabi ng doktor. Ang mukha ay puno ng awa. "May iba pa po bang kamag-anak? Mga pinsan?" Umiling si Eros. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. At doon, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang itinatago. May isa pa siyang kapatid, kakambal niya. Ngunit, hindi namin alam kung nasaan. Ang mukha ng doktor ay biglang nagkaroon ng liwanag. "Mr. Salcedo, kailangan nating mahanap ang 5 anak ninyo. Siya na lang ang pag-asa." Nang gabing iyon, umuwi si Eros na wasak. Naabutan niya ang kanyang ina na nagdarasal sa maliit na kapilya sa loob ng mansyon. Lumuhod siya sa tabi nito. "Ina," sabi niya, ang boses ay basag. "Si Apollo, mamamatay siya kung hindi natin mahahanap si Luna." Sa wakas, bumigay ang kanyang ina. Ang pagmamataas na matagal nitong iningatan ay gumuho sa harap ng posibilidad na mawalan ng isang apo. Umiiyak, inamin nito ang lahat. "Patawarin mo ako, anak." Humahagulgol na, sabi ni Mrs. Salcedo. Ako ang may kasalanan. Alam ko ang panloloko ni Jimena. Ngunit nanahimik ako dahil natakot ako sa iskandalo. Natakot akong masira ang pangalan ng pamilya."
Kinuha nito mula sa isang nakatagong safe ang isang maliit na USB. Noong gabing iyon, nag-away sila ni Gemina. Narinig ko ang lahat. Nirecord ko. Ibinigay nito ang USB kay Eros. Doon, narinig niya ang boses ni Gemina, nagyayabang sa isang kaibigan sa telepono. Of course, naniwala siya. Ang mga lalaki, kahit gaano pa kayaman, basta natapakan mo ang pride, nagiging bulag. Ngayon, ang landas patungo sa yaman ng mga Salcedo ay malinis na. Ang bawat salita ay isang karayom na tumusok sa puso ni Eros. Sa puntong yon, wala nang halaga ang pride. Wala nang halaga ang galit. Tanging ang pagsisisi na lang ang natira. At isang desperadong pangangailangan na itama ang lahat. Tinawagan niya ang kanyang pinakamagaling na investigator. Gawin mo ang lahat. Utos niya, ang boses ay desperado. Ubusin mo ang lahat ng yaman ko kung kinakailangan. Hanapin mo si Luna Mercado. Hanapin mo ang anak ko. Lumipas ang ilang linggo ng walang tulog na paghihintay at walang tigil na pagdarasal, habang si Apollo ay unti-unting nanghihina sa ospital. Isang gabi, tumunog ang telepono ni Eros, isang hindi rehistradong numero. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya, "may nakita kami. Isang babae na kamukha niya, may-ari ng isang maliit na coffee shop sa Zambales. May kasama siyang batang lalaki, tinatayang 3 taong gulang." Napahawak si Eros sa mesa. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sa wakas, isang sinag ng pag-asa. Ang kapihan ni Luna ay isang maliit na pangarap na itinayo ni Luna mula sa hirap at pagtitiis. Ang amoy ng bagong giling na kape at mga bagong lutong tinapay ang bumubuhay sa maliit na espasyo. Dito sa isang tahimik na bayan sa Zambales, natagpuan niya ang kapayapaan, malayo sa anino ng mga Salcedo. Ang kapayapaan niya ay may pangalan. Neo. "Mommy, look!" Sigaw ng 3 taong gulang na si Neo mula sa isang sulok, ipinapakita ang kanyang drawing ng isang malaking eroplano. Napangiti si Luna. "Ang ganda naman yan, anak." Si Neo ang kanyang araw at ang kanyang mga bituin. Isang masayahing bata, ngunit may isang bagay na laging nagbibigay ng anino sa puso ni Luna. Mahina ang resistensya ni Neo. Madali itong magkasakit at laging may mga pasa sa kanyang balat na hindi malaman kung saan nanggagaling. Isang takot na pilit niyang isinasantabi araw-araw. Apon, kaunti na lang ang mga customer. Habang nagpupunas si Luna ng mesa, tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pinto, isang senyales na may bagong pasok. "Welcome po sa kapihan ni..." Ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Ang basahang hawak niya ay nahulog sa sahig. Sa may pintuan, nakatayo ang isang lalaki. Ang kanyang anino ay humahaba dahil sa papalubog na araw sa kanyang likuran. Ang mukha niya ay mas matanda. Mas may guhit ng pagod at pagsisisi, ngunit hindi maikakaila kung sino siya. At nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. "Eros," bulong ni Luna. Ang pangalan ay parang isang kalawang na susi na matagal nang hindi ginagamit. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, isang halo ng gulat, galit, at isang sakit na akala niya ay matagal nang naghilom. Naglakad si Eros palapit. Bawat hakbang ay tila pinag-isipan. Tumigil ito ilang talampakan mula sa kanya. "Luna," sabi nito, ang boses ay paos. "Sa wakas, natagpuan din kita." Bago pa man makasagot si Luna, ang atensyon ni Eros ay napunta sa sulok kung saan naglalaro si Neo, ang maliit na bata na narinig ang boses ng kanyang ina na bumulong ng isang hindi pamilyar na pangalan ay napaangat ng tingin. Ang mga mata nila ay nagtagpo, ang mga mata ng ama at ng anak na hindi magkakilala. Parang sinaksak ang puso ni Eros, ang mukha ng bata, ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong. Ito ay isang perpektong, maliit na kopya ng kanyang sarili. Nanghina ang kanyang mga tuhod,
Napaluhod siya sa sahig na gawa sa kawayan, hindi dahil sa sakit ng kanyang mga binti, kundi dahil sa bigat ng 3 taon ng pagsisisi. Ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay bumuhos na parang isang sirang dam. "Anak ko," humahagulgol niyang sabi. Lumapit si Luna kay Neo. Hinaharangan ito mula kay Eros. Ang kanyang maternal instinct ay mas malakas kaysa sa anumang gulat. "Anong ginagawa mo dito? Paano mo kami nahanap?" Tumayo si Eros, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. "Luna, pakinggan mo ako. Kailangan ko ng tulong mo." Kinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa sakit ni Apollo, ang tungkol sa mga test, ang katotohanang si Neo na lang ang kanilang huling pag-asa. Nanlamig si Luna. Ang kinatatakutan niya para kay Neo ay totoo pala. Ang sakit na yon, namamana. At si Apollo, ang anak na hindi niya man lang nayakap, ay nanganganib ang buhay. "Wala akong tiwala sa'yo," mariin niyang sabi. Kahit ang kanyang puso ay nadudurog para kay Apollo. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin?" "Alam ko," mabilis na sagot ni Eros. "Alam kong wala akong karapatan. Pero hindi ito tungkol sa akin, Luna. Ito ay tungkol sa anak natin." Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang isang audio file. Itinapat niya ito kay Luna. Ang boses ni Jemina, malinaw at nagyayabang, ay umalingaw-ngaw sa maliit na kapihan. Of course, naniwala siya. Ang mga lalaki, kahit gaano pa kayaman, basta natapakan mo ang pride, nagiging bulag. Habang nakikinig, ang galit sa mga mata ni Luna ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng sakit. Ang sakit ng katotohanan. Hindi siya nagkamali sa pagtitiwala noon. Nilinlang lang silang dalawa. Nang matapos ang recording, ang tanging maririnig lang ay ang mahinang paghikbi ni Luna. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi?" "Dahil isa akong duwag," aminado ni Eros. Ang bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang pinakamalaking kasalanan. Mas pinili kong maniwala sa isang kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanan na ang isang tulad mo ay maaaring magkagusto sa isang baldado na tulad ko. Patawarin mo ako, Luna, sa lahat." Lumapit siya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanilang mga anak. "Luna, kailangan ka ni Apollo. Kailangan kita. Kailangan ko ang pamilya natin." Tumingin si Luna kay Eros, ang lalaking minahal niya, at siyang dumumurog sa kanyang puso. Pagkatapos ay tumingin siya kay Neo na nakakapit sa kanyang palda. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. At inisip niya si Apollo, ang batang hindi niya kilala, ngunit dugong-dugo niya. Huminga siya ng malalim. Ang desisyon ay mahirap, ngunit malinaw. "Sasama ako," sabi niya. Ang boses ay matatag, ngunit walang emosyon. Pero para lang kay Apollo. Mula sa salamin ng viewing room ng ospital, pinanood ni Luna ang procedure. Isang karayom ang maingat na ipinasok sa likod ng kanyang natutulog na si Neo. Sa kabilang silid, nakahiga naman si Apollo, naghihintay sa himalang magdudugtong sa kanilang buhay. Ang kanyang 2 anak, parehong dugo, parehong laman, ngunit ngayon lang magkakakilala sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Napahawak siya sa salamin. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa tabi niya, naramdaman niya ang presensya ni Eros. Hindi ito nagsasalita. Nakatayo lang ito roon. Ang mga balikat ay nakakuba sa bigat ng parehong takot at pag-asa na nararamdaman niya. Ang transplant ay naging matagumpay. Si Neo ang naging bayani. At sa mga sumunod na linggo, habang parehong nagpapagaling ang magkapatid, ang pader sa pagitan ni Luna at ng pamilya Salcedo ay unti-unting gumuho. Dinala ni Eros ang 3 pa niyang anak sa ospital. Sa unang pagkakataon, nakita ni Luna sina Artemis, Hermes at Athena. Ang kanyang mga anak,
Ang mga mukha na sa panaginip niya lang nakikita. Niyakap niya sila ng mahigpit at sa mga yakap na yon, ang 3 taon ng pangungulila ay nagsimulang maghilom. POV, Eros. Pagkatapos ng ospital, ipinagpilitan ni Eros na manatili muna sila sa isang rest house na malapit sa beach sa Zambales, ang lugar kung saan natagpuan ni Luna ang kapayapaan. Alam niyang kailangan nila ito. Isang hapon, habang nakaupo siya sa buhanginan, pinanood niya ang isang milagro. Ang kanyang 5 anak, sa wakas ay magkakasama, ay naglalaro sa dalampasigan. Si Apollo, na medyo mahina pa, ay tinutulungan ni Hermes na gumawa ng sandcastle. Si Artemis at Athena ay naghahabulan sa mga alon. At si Neo, ang kanyang matapang na anak, ay tumatawa ng malakas habang karga-karga siya ni Luna. Isang perpektong larawan, isang pamilya. Hindi niya napigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Sa loob ng 3 taon, akala niya sapat na ang yaman niya para palakihin ang kanyang mga anak. Ngayon niya naintindihan, ang kulang sa kanila ay hindi pera. Ang kulang sa kanila ay isang ina. Ang kulang sa kanila ay si Luna. Hindi niya sinubukan na bilhin ang pagpapatawad ni Luna. Alam niyang hindi iyon gagana. Sa halip, ipinakita niya ito sa gawa. Siya ang unang gumigising para magtimpla ng kape para kay Luna. Siya ang nagpapatulog sa mga bata sa gabi, kinakantahan sila ng mga awit na hindi niya alam na kaya pala niyang kantahin. Kapag umiiyak ang isa sa kanila sa hating gabi, siya ang bumabangon. Pinakita niya kay Luna na hindi na siya ang aroganteng lalaki na nakilala nito, kundi isang ama at isang lalaking handang magbago. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, nakita niya si Luna na nakaupo sa may dalampasigan, nakatingin sa mga bituin. Ito na ang pagkakataon. POV, Luna and Eros. Nilapitan ni Eros si Luna at umupo sa tabi niya. Ang alon ay marahang humahampas sa kanilang mga paa. Luna, panimula niya. Alam kong walang salita ang makakapagbura sa sakit na naidulot ko sa'yo. Humarap si Luna sa kanya. Ang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng buwan. Bakit Eros? Bakit ka naniwala sa kanya noon? Ito ang tanong na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Eros, inihahanda ang sarili na hubarin ang huling piraso ng kanyang pride. Dahil isa akong duwag, aminado niya. Nang makilala kita, unti-unti kong naramdaman na nagiging totoo ang lahat. At natakot ako. Natakot ako na imposible para sa isang babaeng buo na tulad mo na mahalin ang isang lalaking wasak na tulad ko. Mas madaling paniwalaan na pera lang ang habol mo kaysa paniwalaan na may halaga pa ako kahit nakaupo ako sa wheelchair na to. Napaluha si Luna. Sa wakas, naintindihan niya. Hindi lang pala ang puso niya ang nasaktan noon. Ang puso niya at ang pride nito. Tinuring mo akong basura, mahina niyang sabi. At iyon ang kasalanan na habang buhay kong pagsisisihan. Sagot ni Eros. Hinawakan niya ang mga kamay ni Luna. Pero hayaan mo akong itama ang lahat. Hayaan mo akong ipakita sa iyo araw-araw na ikaw at ang mga anak natin ang pinakamahalagang yaman sa buhay ko. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan. Walang mamahaling singsing. Sa halip, kumuha siya ng isang piraso ng damo mula sa gilid ng dalampasigan at maingat itong hinabi upang maging isang maliit na bilog. Iniharap niya ito kay Luna. Isang singsing na gawa sa damo. Simple, totoo. Hindi ko na ulitin ang pagkakamali ko, Luna. Hinding-hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Kung hindi ka umalis, baka hindi ko natutunang lumaban para sa'yo. Baka hindi ko naintindihan kung ano talaga ang halaga mo. Itinaas niya ang singsing na damo. Luna Mercado, pakasalan mo ako. Hindi bilang isang kontrata, hindi bilang isang kasunduan, kundi bilang aking asawa, aking kapareha,
at ang nag-iisang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ang mga luha ni Luna ay tuluyan ng bumuhos, mga luha ng sakit na nahugasan na, at mga luha ng purong kaligayahan. Tumingin siya kay Eros na nakaluhod sa kanyang harapan, naghihintay, at sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, sa saliw ng mga alon, ibinigay niya ang kanyang sagot. Oo, bulong niya. Oo, Eros. Isinuot ni Eros ang singsing na damo sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap si Luna ng mahigpit. Mula sa bahay narinig nila ang maliliit na yabag. Ang kanilang 5 anak, na tila naramdaman ang mahalagang sandali, ay tumakbo papalapit sa kanila. Niyakap nilang 7 ang isa't isa, isang buong pamilya sa wakas. Habang ang bukang liwayway ay nagsisimulang magpinta ng bagong pag-asa sa kalangitan. Sa mundong puno ng kontrata at kasunduan, ang tunay na pag-ibig pa rin ang pinakamahalagang kayamanan na hindi mabibili ng pera